Submeter installation tayo mga bro. Ayan. Ito yung diagram niya. Safari. Alright mga bro. So ito yung kakabit natin ngayon mga bro. Ayan. Ito yung main. Yun yung nakita ko may magandang review. Accurate daw. Ito yung main. Ito yung load. Ang problema lang nito, nakabilang na. Hindi ko alam kung accurate ito. Ito may bilang na siya. Oh, naka-3 agad. Naka-3 na. Hindi pa kinakabit, may 3 na. 3 ng kinakain na kuryente. Ayan mga bro. So yan ikakabit natin ngayon. Let's go. Alright mga bro. So ito yung submeter na ikakabit natin mga bro. Safari ito mga bro. So ito yung main. Ayan, ito yung main. So ilalagay natin siya dito. Yan, line 1, line 2. Alright mga bro. Yan. Line 1, line 2. Ito yung load area mga bro. So ito yung dito natin itatap yung sa bahay. Ito yung sa main. Alright mga bro. So yan. So wala tayong taga-video ngayon. So before and after na lang natin ito bibidyohan mga bro. Alright mga bro. Ayan. So sa mga basher natin dyan. Ayan. Ito na. Ito yung mga kinakabit natin mga bro na submeter. Alam ko yung marami akong basher doon sa previous vlog ko sa submeter mga bro. So okay lang, ayos lang yan. Ayan mga bro. So pinakabit ulit ako ng submeter ngayon. So ito na siya. Japan Technology Safari. Alright mga bro. So ayan, kakabit natin mga bro. Wala tayong taga video mga bro. Absent yung taga video ko. Alright. So before and after lang tayo mga bro. Let's go. So yan mga bro, ito yung diagram natin mga bro. Ayan. Alright mga bro, ito yung sa main. Ito yung load. Ito yung load nya. Ito yung papunta sa bahay. Alright mga bro, ayan. Ito yung galing sa breaker main. Yan. Yan yung diagram nya mga bro. Pattern nya. So ito yung main. Ito yung line 1. Ito yung line 2. Alright, so ito yung papunta sa bahay, sa loob ng bahay mismo mga bro. Alright mga bro. So kung mapapansin niyo mga bro, naka-count na mga bro, hindi pa ginagamit, naka-count na siya. Number 3 na. Ewan ko kung bakit, yan. Nabibili lang daw nito eh, kaso naka-count na siya. Alright mga bro. So ayan. Ganyan lang sa pag-install ng mga ganito mga bro sa mga submeter, ganito lang pag-install nito. Alright mga bro, ganyan lang ang pag-install niyan mga bro. Susundin lang natin yung diagram dito. Ayan, meron naman silang diagram sa baba. Alright mga bro. So sa mga gustong magkabit ng ganitong submeter, pwede naman kayo magkabit ng ganitong mga bro. Basta sundin nyo lang itong diagram na yan mga bro. Alright mga bro. Line 1, main. Line 2, main. Ito yung load side. Alright mga bro. So ayan, kung makikita nyo yan mga bro. Ayan. So yung flexible ko mga bro, malaki yung flexible clamp na nabili nila. Kaya ayan, sila na lang daw maglalagay ng clamp na ito. Alright mga bro. So yan, makikita nyo mga bro. Yan. So nakatap na yan. Iuuna lang natin yung breaker. Ayan mga bro. So shoutout po sa lahat ng nakapanood sa video na to. Ma'am sir, pwede po kayong magkabit ng submeter kahit kayo. Basta make sure lang na naka-off yung breaker natin mga bro. Alright. So sundin lang ninyo yung diagram niya sa ilalim yan mga bro. Dito sa nakakabit, sa nakatakip dito. Nasa ilalim siya. Ayan. Sundin nyo na lang yan. Pwede na kayong magkabit ng submeter mga bro. Alright mga bro. So let's go mga bro. Para maiuna natin to mga bro. Let's go. Flexible clamp na lang ang kulang nito te. Ayan. So kayo na tawagin mo na lang ako te pag ano lalagyan. Alright mga bro, so yan, flexible clamp na lang yung kulang natin dito. Ayan, yung flexible kasi binili malaki. Pang 1 inch, 1/2 lang yung flexible hose natin dito mga bro. Alright. So ayan, yan na yung nagana na yung ano natin. Submeter. Alright mga bro. Nagana na yan siya, may power na yan sa loob. Alright, so ready to use na yan mga bro. Let's go.